Yun, dito na naman tayo. Ayan yung mga jet fighter natin. Yan, tapos ko nang pakainin ng matinding chicha nila. Breeder mix ni Wingmaster. Tapos Peris probiotic sa tubig ng baterya. Ito yung mga ano natin, hindi pawawalan. Yan! Ayan! Samantala, yung mga pawawalan natin ito. This is a Espirazo. Yan ha. Pawalan na muna natin. Yan yung mga jet fighter natin. Nakaronda position na sila. Kaya hindi na muna natin patatagalin pa. Kaya parurondayin na muna natin itong mga jet fighter natin mga tropa. Baka parurondayin pa ng iba. Ito na sila. Ayan na, sige. Gigil na sila. Nagkumahos dito sa landing board. Ayan o. Yung iba lumipad. Yan, di pa kasi sanay syempre. Antayin nyo lang. Mga ilang linggo pa. Yan, dito muna tayo sa labas. Ang init. Ayan, hindi parang na. Gepitek. This is a Espirazo yan. Mga marurunong na yung mga yan. Yan, kahit bugaw-bugawin na yung mga yan. Kahit pasabugan ng basuka. Hindi na mawawala yung mga yan. Ayan, buhayin ko na itong dalawa. Tagal. Hindi pa ko. Doon kayo, wait kayo. Nalipad na. Sara ko muna tong release door. Baka dito mag-trap Ayan, sinasanay ko na sila din Yan. Check natin sila. May 2 buwan pa tayo para palakasin itong mga jet fighter natin. Yan. Nagsipagliparan na. Dito muna itong mga to. Una ko muna yung mga lumipad. Check natin kung matitikas na. Samantala yung mga katanungan ng tropa. Sagutin natin, check natin. May tropa na nagtatanong kung nagpupurga ba daw ako ng breeder. Pang-6 na tanong na daw niya yun. Hindi niya alam pang 100 beses ko na sinagot yun. Dahil may 100 beses na tinanong yan. Hindi ako nagpupurga tropa. Hindi ko pinupurga yung mga breeder ko. Kasi pag ako naman nag-breed ng ibon, halimbawa karamihan naman dito ng breeder ko, halos lahat. Lahat talaga. Yung mga stock bird. Pagkain na kaya, nawawalay ko, lalagay ko dito sa kulungan ng ending birds. Diyan ko pagugulangin. Tapos pagkabihis na, isasalang ko na rekta, wala nang kung ano-ano. Yun na yun. Tapos pag-early breeding na sila nun, walang cleansing, walang flushing, walang ligo-ligo kung ano-ano. Yun na yun. Itong mga anak nila, yung mga panlabang ko, healthy, di ba? Kahit sa panlaban, di ako nagpupurga. Wala na. Hindi na ako nagpupurga, tagal na. Kaya hindi na uso sa akin yung ganun. Kaya patipid tong pag-iipong ko. Sabihin ng iba, kaya gulong, di nagpurga. Ba't yung mga kakilala nyo bang nagpurga? Kayo ba nagpurga? Hindi ba kayo gumulong? Gulong din naman kayo Hindi, kanya-kanya lang kasi yan. Walang basagan ng trip. Hindi ako nagpupurga na ng mga ibon ko kasi malilinis naman tong mga to. Kahit purgayin mo yan, walang lalabas sa bulate dyan. Niloko mo lang sarili mo. Ilang beses ko na sinubukan nung araw pa. Walang lumalabas na bulate. Yan, kahit anong pamurgang gamitin mo. Yan yung iba kakapurga, patay ibon kasi wormal ginamit, mga tulonggis. Yan At tapos may tropa nagtatanong, ano nga ba yung tanong nun? Yung about sa daw? Kung itong ronda ko, ito daw ba epektibo? Yung kain muna bago ronda. Bakit daw ganun ginagawa ko? Yung iba daw ronda muna bago kain. Tropa, kasi yung mga yon masisipag mag-ibon yung mga yon. Maaagap gumising. Alas 6 pa lang gising na yung mga yon para magparonda. Ako hindi mo ako magigising ng ganong oras. Tulog hari ako. Ang gising ko pinakamaaga alas 9 ng umaga. Yan, minsan alas 10, alas 11, alas 12. Kung anong oras ako magising, ganong oras roronda at kakain mga ibong ko. Kaya pagkakit ko dito, kain muna ng konti, sabay ronda, tas iwanan ko na yan kung sana magtatrap. Ganun diskarte ko. Ngayon, kung tatanungin mo kung pwede yun, at kung mananalo, si Crying Bading, first overall South PHA, pinakamataas na antas ng karera yon subok ko na yon. Kaya wag kang sundin mo na lang para gumulong ka rin, manalo ka rin yung mga jet fighter natin, dumapo na agad yung iba din Yung iba nagsipag-raging pa ata. Wala na natira dito sa dalawa lang natira sa landing board, pumitik pa yung isa. Meron pa pala isa doon, 3. Yung iba nagsipagliparan, lumayo ata. Pero walang kabayan. Dahil siyempre
dumaan na sa masusing sistema natin yan, zero flyaway technique na Bartolina na yung mga yan. Ayan, walang kakaba-kaba. O magtanong pa kayo, sagutin natin lahat yan. Para maguluhan maliwanagan kayong lahat ha. O, yan, pag malupit yung tanong nyo, malupit din syempre yung sagot ko, di ba? Pabalagbag matindi yung sagot natin dyan. Ayan, grabe. O, araw-araw, ganito lang content natin. O, yung dagit natin nakaraan na puti, hindi ko nahuli yun, nahanap nyo sa akin porque nakita nyo dumapo dito. Hindi lahat ng dagit na dumadapo dito, pumapasok sa kulungan ko. O, kung pumasok man yan, pinopost ko agad dyan, pinakukuha ko agad sa may-ari. Hindi ako nag-i-interest sa dagit. Pag walang kumukuha, sinasama ko sa ronda yan. Hanggang sa training at karera. Hanggang mawala yung dagit. Ayan o, hanggat walang nagke-claim. Ganun. Yung iba nga, yung iba may-ari yung ibon nila, hindi nila kinukuha dito. Kasi isip nila, tanga daw. Tapos nung nakita nilang tinetraining ko dumulot, may speed. Puta, pag nakatapos kinukuha. Ayun, mga certified, alam nyo na. Di ba? Ganun. Ganun lang tayo ha. Check natin. Init na weather grabe kaya pag may mga dagit ako dito pinost ko kung anong band number at kung sa inyo yun kunin nyo na agad bago ko maiwala sa training at karera yun ha. Mailang ilang linggo pa puno na ng dagit dito, malakas na mag-raging itong mga to. Sa ngayon syempre ganyan pa lang sila, hindi pa sila talagang mga nakapik sa ronda. Yan, kaya araw-araw parorondahin ko na yung mga yan, sasanayin ko na yung mga yan hanggang sa maging biyasa sila. Yan Ayun, yung iba pakinis na lugon yung mga batok na lang yung lugon ng iba. Ganda ng BS sa breeder mix. New Wing Master, baka next week mag-order na ako ng Racer Mix, New Wing Master Sasanayin ko na sila sa Racer Mix para pagpalain na. Wala na yung iba. Ayan, tanong lang kayo, comment lang kayo. Yung live natin kahapon doon sa paglilinis ko, nako. Ayun, tuwan-tuwa yung mga tupad member at naglinis daw ako. Pakita ko itong lock ko. Ayan check natin. Ayan. Kita nyo, bago linis kahapon yan. Ayan, pero matagal ko na uli bago lilinisin yan. Sabi ng mga ibang tupad member, ang use daw ng paglilinis para makita yung mga droppings ng ibon. Kasi syempre pag marumi hindi mo makapansin. Para daw maobserbahan mo. Sa akin mga tropa, newbie lang yung gumagawa nun. Para malaman nyo pa kung kondisyon ibon nyo, titignan nyo pa yung dumi. Hindi, ako pang-amoy lang. Yan, hanggat wala ako naamoy na malansa sa dumi nila. Alam kong walang tama yung mga ibon ko, alam kong healthy. Ganun yan, tsaka sa kilos ng ibon, makikita mo naman. Hindi mo kailangan tignan ng tae ng ibon. Ang gumagawa ng mga ganun, yung mga newbie, ang basihan tae. Yun pa lang kasi yung alam nila na pag madumi ang dumi, maganda kondisyon ng ibon. Tama naman yun. Kaso ako, hindi na para tignan pa yung dumi. Sa amoy lang ng kulungan. Alam ko na kung healthy ang ibon ko. Yun ang pag-aralan nyo, ha? Alam nyo dapat yung amoy ng may sakit. Sa amoy ng healthy, ha? So alam nyo yan, ha? May matutunan sana kayo. So dito ko na muna tatapusin tong video na to. Shoutout sa may hinang nilalang. Okay na, ha? Bye!